Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay auno na po ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:07 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Alan Peter Cayetano na sinasabi niya, there is a systematic attack against the Senate. Yan po. Sinabi niya po ito October 25 to 27. Yan po ang laman ng mainstream media. Yan, sinasabi ni Alan Peter Cayetano, there is a systematic attack against the Senate. Ayan po ang sasagutin natin. Pero marami po siyang dinagdag dyan. Opo. Aywan ko ba? Kung sa bagay, wala nang naniniwala palagay ko dito eh. Opo, wala na eh. Una ay bakit Senate ang sinasabi niya? Senado, sabi niya. Samantala, kung sila lang ang inaatake, iilan lang sila. Hindi ba? Pero gusto niyang ipakita sa tao o isaksak sa mga kaisipan ng tao na yung buong Senado. Opo. Mali po yun. At saka isa pa, siyempre kung may kasalanan sila, ay siyempre sisinuhin sila. Ay nung panahon ni Digong, nung kapanahonan ni Duterte po, nung presidente si Duterte, ay kung umasta sila, parang wala ng batas eh. Di ba? Ganun po yan eh. Si Dilima ang tinuturo niya, naninira. Gusto daw ni Dilima ipakulong sila lahat. Sila, yung grupo nila Duterte sa ICC. Yan po ang isa na pinipilit niya na ito si Dilima ay gusto raw silang ipakulong. Yan po Ngayon ay sige, ay sagutin na natin po kasi nga ay mahalaga ang oras eh. Kung gusto man ni Dilima na ganyan, valid po yan. Kasi binilanggo po ni Duterte sa tulong ng itong mga senador na ito. Sa tulong ng mga kaalyado niyang senador ni Duterte, pati nga si Pacquiao, dawit dyan kasi ang nagtanggal kay Dilima sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee ay si Pacquiao. At sinugundahan naman nito ni Alan Peter Cayetano. Nung natanggal siya, ay siyempre wala na siyang power, ay kinasuhan ng kinasuhan at idinidiin pa sila nung mga politiko na kaalyado ni Duterte. Ganun po ang nangyari dyan kay Dilima. Siyempre hindi mo maalis sa kaisipan ni Dilima o sa kanyang pananaw na inargabyado siya. Kaya gusto niyang makakuha po ng hustisya. Hindi ba? Siya ay ibinilanggo sa kasalanang hindi niya namang ginawa drug lord daw siya pero gawa-gawa lang po yun. Aywan ko ba ito si Alan Peter Cayetano, bakit ganyan ang sinasabi niya? Natural lang po yan kasi nung panahon po ni Duterte, kayo ang nagmalabis with impunity nga
they act with impunity. Ang ibig sa impunity, wala nang batas-batas. Ang ibig sabihin ng impunity, sila ang batas, sila lang, at wala nang iba. Kung haharang ka, kung sasalungat ka sa kanila, ibibilanggo ka nila o kakasuhan o gigipitin ang mga negosyo. Katulad yan sa ABS-CBN, pinasara nila yan hindi ba? Ang dami pong tao na nawalan ng trabaho pero wala silang paki. Yun nga, with impunity nga. Ngayon ay ang sinasabi ko po dito, kung may kasalanan ka, kung may nagawa kang pagkakamali o may naargabyado kang tao, natural lang po na pagbabayaran mo yan. Pero ang gustong ipalabas ni Cayetano, sila ay sinisiraan o systematic attack. Yan po napakasama po talaga ng tao po Napakasama. They can twist the word They can twist. Kaya nga ako, galit na galit ako sa ganito May kasalanan sila. Ngayon, pag sisinuhin na sila, ay simpre may Diyos po Hindi po kayo makakalibre sa pananagutan sa Diyos kasi pangako po ng Diyos yan gumawa kayo ng mga lawlessness. Gumawa kayo ng, yan nga, impunity. Walang batas-batas na sa kanila Pati nga salin hindi na kinuha ang salin noon o hindi na pinalabas dahil nga hawak nila si Martires, hindi ba? Naglabas ng opinion si Martires. Opinion lang niya po yun. Hindi naman batas yun Pero nga, kunyari, batas na yun. Kasi nga, sasamahan ng mga media, sasamahan ni Duterte, sasamahan ng mga ibang senador. Kahit na labag sa batas o labag sa konstitusyon, ay basta sinabi ni Martires, ay naandyan na po hindi ba? Ngayon, nachichik sila. Dahil nga may kasalanan sila. 1 John 3:4, everyone who sins break the law. In fact, sin is lawlessness. Ayan po, they act with impunity. Wala na nga silang batas-batas Hindi na nila ginagalang po ang batas. Lawlessness na po. Kaya, kasalanan po yan. Ngayon, kung may kasalanan ka, kung makalibre ka man sa tao o sa batas ng tao o sa paningin ng tao, kung makalibre ka man dyan, mayroon pang isa yung batas ng Diyos, hindi ba? Hindi ka makakalibre. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, ay batas ng kalikasan, yung karma. Psalms 1 verse 6, for the Lord watches over the path of the godly, but the path of the wicked leads to destruction. Ayan po. Ngayon ay ito si Alan Peter Cayetano ay nagki-claim ito na siya ay ambassador of Christ. Hindi ba? Ay dapat ito ang binabasa niya. For the Lord watches over the path of the godly, but the path of the wicked leads to destruction. Yung mga wicked, yung umaakto with impunity, kung umakto sila ay walang batas-batas. Sila ang batas. Gusto nila sila ang masunod. At wala silang pakialam dun sa parusa. Kasi nga iniisip nila
hindi sila maparusahan eh. Ganyan po yan. And they act with impunity. Kaya sila umaakto na impunity dahil nga alam nila o nasa isipan nila walang parusa. Pero nga ay may Diyos po eh. Lumusot man kayo sa batas ng tao nga, may Diyos po eh. But the path of the wicked leads to destruction. Gagawa po ng paraan ang Diyos. Maglalagay yan ng mga circumstances na kung saan pagbabayaran mo yan o madidestroy ka. Ayan po Galatians 6:7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Yan po kung ano daw ang iyong itinanim o ang iyong inihasik, yun din ang iyong aanihin. God cannot be mocked. Do not be deceived, my beloved. Sabi po ng Biblia, do not be deceived, my beloved. God cannot be mocked. Whatever a man sow, so shall he reap. Ayan po. Ay sigurado po yan. Kasi nga nakikita na natin ngayon. Hindi ba? Na kung tawagin ngayon ni ang sarili niya ay inaatake, systematic attack. Hindi po systematic attack yan. Kung hindi, pagbabayaran nyo yung mga pinaggagawa nyo na labag sa batas. Opo. Amak mo yan si Bungo, hindi ba? Si Bungo bawal sa batas ang kukontrata yung pamilya mo sa gobyerno up to the 4th degree. Ay ang tatay niya ay 1st degree. Ang kapatid niya ata 2nd degree yan eh. Kasi dadaan muna sa tatay bago pupunta doon sa kapatid. Di 2nd degree ata yun. Yun ang alam ko eh. Pero up to the 4th degree. Ano ba ang 4th degree? Pinsan ata yan eh. Hindi ba? 4th degree. Bawal mangontrata. Pero nangungontrata. At nakakuha ata ng 200 na contracts sa government projects. Yung tatay at saka kapatid ni Bungo. Yan po ang they act with impunity. Wala silang takot eh. Kasi nga, ang akala nila siguro si Duterte forever. Ayan po eh. Pero, God cannot be mocked. Whatever a man sow, so shall he reap. Do not be deceived, my beloved. Yan po ang sinabi ng Biblia. Ngayon, kung i-equate ito ni Alan Peter Cayetano na systematic attack, ay bahala siyang tumawag na ganyan. Pero ang alam ko, talagang pagbabayaran eh. Hindi ba? Romans 2:6, God will repay each person according to what they have done. Taas ko lang po ha. Ay, hanggang doon lang pala yun. God will repay each person according to what they have done. Ayan po, hindi ba? Ay, Diyos po ang nagkuhan dyan idinikta. Ang nagsulat nito ay si Paul, si Apostle Paul. Pero nung sinusulat niya yan, they are inspired by the Holy Spirit. O kontrolado sila ng Holy Spirit. Kaya yung mga sinusulat nila, walang mali. Kung minsan, sa interpretation lang ang mali. Kasi iba-iba po ang tao eh.
Katulad ni Moses, 5 libro ata ang isinulat niya. Ay hindi naman niya nakita yung naganap doon sa Genesis, yung papaano ginawa ang mundo, pero naisulat niya. Kasi nga, he is controlled by the Holy Spirit. What he has right is dictated by God. Kaya ganun. Walang mali. Walang mali. Opo. Yung sinulat ni Moses doon sa Genesis ay hanggang atang Exodus, hanggang Deuteronomy, Numbers ata sinulat pa niya yan Alam ko 5 libro yan Pero doon sa Genesis ay talagang kahit na anong bulatlatin mo doon ay sumususog doon sa kabilang linya o sa kabilang chapter. Ganun po yan. Ngayon, ay isinulat ito, God will repay each person according to what they have done. Mangyayari po yan. Kaya nga ngayon, ang nakikita natin ay parang hinahabol na sila ng batas o ng kapalaran o ng Diyos. Parang hinahabol na sila. Pero ang tawag nila dyan ay inaatake sila o gusto lang silang siraan. Ay yan talagang gagawin nila. Ganyan ang gagawin nila kasi ay propaganda po yun propaganda lang yan Ay samantalang ito si Dilima ay nabilanggo po talaga ito. Nabilanggo. Gumamit ng mga testigos na peke. Yung mga bilanggo ang ginamit nila ay sa international law pala Sa international law, hindi mo pala pwedeng gamitin ang mga bilanggo sa main witness o sa star witness. Pwedeng gamitin yan supporting witness lang. Ay ginamit nila hindi ba? Yan po labag po yun sa international law. Napakinggan ko yan nung tinalakay nung international lawyer. Hindi pwedeng gamitin yan. Pero ginamit nila na nabubulol at nauutal. Ayaw nga magsalita Kasi nga alam nila kasinungalingan yung sasabihin nila. Ayan po. Ngayon, pagbabayaran po nila yan. Lahat silang involved dyan ay may kabayaran yan. Tignan nyo po yung nangyari kay si Alvarez. Sino ba yun? Yung dating speaker. Mismong anak niya, isinuplong siya, nabaybahay siya sa may mansion siya over the hilltop. Hindi ba? At ibinabahay yung kabit. Ay di mas malala yan, hindi ba? Ayan po yun ang balik sa kanya ng tadhana. At ngayon ang dami ng tao na nagka-clamor, hindi ba? The people are clamoring to investigate yung mansion. Sino ba yung si Alvarez na yan? Ni Alvarez over the hilltop. Hindi ba? Ginawang pa daw ng kalsada ay beauty queen daw ata yung binabahay doon kaya nagalit yung anak. Ay simpre yung nanay niya pinapabayaan na siguro o kaya sila pinapabayaan na at yun na lang ang inaasikaso. Ginawa nga ng mansion over the hilltop Iyan po ang mga balik ng tadhana man yan o ng Diyos. Hindi ba?
si Duterte, hindi ba? O, hindi niya siguro akalain o hindi siguro pumasok sa kanyang isipan, hindi ba? Papaano siyang aaristuhin o papaano siya dadalhin sa dahig o papaano siya makukulong sa dahig. Hindi niya siguro sukat isipin. Ay pero nangyari. O, kaya nga, yan ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano na lahat daw sila ay gustong ipakulong. Ay dapat lang. Kasi nung nanunungkulang kayo o nung kapanahonan ni Duterte ay with impunity kung umakto kayo. Hindi ba? Walang kwintang batas. Hindi ba? O, si Joel Villanueva nga, hindi ba? Si Joel Villanueva kinuwan pala yan dinismiss yung kaso ni Joel Villanueva. Pero nagtataka naman ako, hindi naman huwis, hindi naman sandigan bayan si Ombudsman Martires. Wala siyang karapatan i-dismiss yun. Baka ang sinabi lang niya ay walang probable cause. Ay pero lalabag yan doon sa unang findings ni Conchita Morales, Carpio Morales, hindi ba? O ngayon, sisinuhin siya dyan. Pag-aaralan yan. Bakit nila inilihim? Ganun po ang dami po nilang mga mga pinaggagawa ng mga with impunity nga. O, at mahirap malusutan yan ni Joel Villanueva. O, na kung tawagin ngayon ito ni Cayetano, systematic attack, ay hindi po may pagbabayaran kayo Hindi ba? Dumidila pa nga yan si Kwan ginagamit ang dila Parang ahas, hindi ba? O, si Joel Villanueva, nabidyohan siya, nakuhan siya ng Kwan dyan. Alam nyo po dyan sa Senado may 3 row dyan doon sa likuran o doon sa side. May 3 row na yung mga audience o yung mga yung mga visitor doon nakaupo ay may mga cellphone yan. Hindi ba? O, nabidyohan siya. O, ayan po with impunity nga Ako nga, nagtataka ako noon, nung panahon na yan nung nabidyohan siya bakit ganito ang asta nito ni Joel Villanueva? Ay yun pala pinardon pala siya kinuhan siya dinismiss yung kaso niya ng Ombudsman Morales, ni Martires. Kaya malaki ang utang niya kay Sara Duterte. Kasi hawak ni Sara Duterte po si Martires O, yun, unti-unti nasusolve yung katanungan o yung mga puzzle. Bakit ganun na lamang, hindi ba? O pati nga si Jinggoy, hindi ba? Dapat neutral na yan Ay hindi O, ayan na nga. Nabubuking sila ngayon kasi unti-unti nga O, unti-unti ay na-absulto nga ito si Kwan sa plunder panahon na ni Duterte Hindi ba? O yung mga aywan ko. Pero ako wala na akong tiwala sa ganyan. Wala na. Kasi nga paulit-ulit kong sinasabi dito, hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Hindi po. Walang tsansa. Kaya nga, ganyan na yan. Unless nakahabagan ka ng Diyos o unless nakahabagan ka ni Kristo, pwede ka mabago. Pero hindi ka naman kakahabagan po ni Kristo kung hindi ka lalapit sa Kanya. At kung may pagkakataon, ang sinasabi pa nga nilang iba dyan busy ako, Brady, busy ako O, paano kang kahahabagan, hindi ba? Magli-lecture about salvation, about, yan nga, man is a lost soul, hindi ba? Ili-lecture, ay ayaw makinig. Hindi ka kahahabagan ni Kristo. Ayan po. Kailangan mapakinggan mo ng ilang beses. Faith comes
by hearing and hearing and hearing of the Word of God. Yan po. Doon lang yun kung nakikinig ka. Of course, sa isa, pangalawa, hindi ka maniniwala eh. Pero kung marami na, ay tika muna, ay baka totoo ito. Man cannot change himself alone. Tignan na po natin ito kay Joel Villanueva. Hindi ba? O, na-check na yan doon kay Kwan eh. Doon sa 10 million na police scam, na-check na siya dyan eh. O, nagbago ba? Hindi. Mas lumaki ngayon, hindi ba? Mas lumaki ngayon ang involvement niya. O, ito si Kwan. Si Kwan din. Ito si Jinggoy Estrada, hindi ba? O, kahit na pinawalang sala siya ng sandigan, yung plunder niya, pinababalik sa kanya yung pera. Ay ayaw niyang ibalik at nag-request pa siya sa Supreme Court, which is very dangerous po yan. Very dangerous kasi baka sabihin ng Supreme Court, mali yung paglilitis sa'yo. Mali mali ay baka mabuklat pa ulit yung plunder niya. Kasi nga siya ang naghain eh. Kung ako yun sana ay binalik ko na lang yung pira. Quits na, hindi ba? Ay ngayon, inuutosan pa ng Supreme Court ang sandigan, this is a separate case, yung grab case. Pero ang totoo yan, dahil siya ang humiling doon sa Supreme Court, pinabuksan niya ang kaso ng, ay nako, delikado po yan. At maraming attorney ang nagsasabi na delikado nga yung ginawa ni Jinggoy. Aywan ko lang kung binayaran niya o ano, ay bahala siya dyan, hindi ba? Pero sinasabi ko lang po dito, kahit na bayaran niya yan, kahit na may Diyos po nasisingil God will repay each person according to what they have done. Naniniwala po ako dito. Itong mga verse na inilagay ko dito ay may faith po ako dito. Naniniwala ako. Kaya, yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na systematic attack na sinisiraan sila o gusto silang ipakulong, ay totoo po yun. Pero, may Diyos po na gagawa niyan o kakampi ni Dilima ang Diyos. Kakampi niya. Yan po. Kaya, yan ang kasagutan ko dyan. Diyan sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano na nagpapanggap, hindi ba? Mapagpanggap na ambasador daw siya ni Kristo. O sige po, hanggang dito na lang po at sana po sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay dalayan ko po na magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.